Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR. At ito nga mga kababayan, kapapasok lang Vice President Sara Duterte na mayagpag sa trust and approval ratings. Nako, PBBM Romualdez bagsak sa totoong survey. Nako, yan mga kababayan ang ating alamin at bibigyan ng komento mula po ito kay Pinoy News Updates. Nasa description po ang full video link ng video ito. Subscribe na po kayo. At ito nga mga kababayan, sa thumbnail po natin, nagsabwatan, finish na si Tamba. Bagsak na bagsak sa recent survey. Kong Marcoleta tumestigo na. Nako, yan mga kababayan ang ating mga pag-uusapan. At eto rin, no? At may i-share po ako sa inyo patungkol po sa tax, no? Value added tax rate ng Pilipinas. Aba, nangunguna pala ito sa buong Southeast Asia. Nako. At ito pa, si DepEd Secretary Sani Angara, mga kababayan, bistado. Mukhang parang ang lumalabas dito sa kanyang pahayag nagsasabuatan lang ang Department of Education at ang Kongreso ngayon, ang Kamara, sa pamumuno ni Speaker Romualdez at di ba? Diyan sa mga budget na yan. Mamaya mga kababayan, may ipapakita po ako at bigyan po natin ng reaction yan, okay? At eto pa, no, talagang buhaya talaga no? Babuhaya talaga yung tawag ng mga tao dito kay Speaker Romualdez, okay? So eto mga kababayan, simulan na po natin dito po kay Congressman Marcoleta. Ano ba itong sinasabi ni Congressman Marcoleta? Ito po mga kababayan, mula po ito sa Manila Bulletin. Ito po, ang sabi, planado. Ayon po kay Congressman Marcoleta, planado. Yung pagkaka-kick out niya sa mga komite na kanyang kinabibilangan. Planado, Marcoleta says committee kick out exclude him from impeachment process. Dahil pala sa impeachment mga kababayan. Ito, sagip party list Representative Rodante Marcoleta claim that he was kicked out of his committee memberships in the House of Representatives to render him powerless once an impeachment complaint against his political ally Vice President Sara Duterte gets filed. Nako mga kababayan, parang totoo rin itong sinasabi at may basihan itong sinasabi ni Congressman Marcoleta, no? Kasi doon po sa iba't ibang mga komite na kung saan siya po ay nagsasalita, no? Ang pinag-uusapan po doon ay puro against dito kay Vice President Sara Duterte. Pero nagmamalinis po si Speaker Romualdez mga kababayan, nagmamalinis, naghuhugas kamay. Sinasabi niya na there is no impeachment plot, no? Ang ginagawa dito kay Vice President. Pero taliwas naman po ito doon sa ginagawa ng kanyang mga alipores, na kung saan kaliwat kanan mga kababayan ang paghahanap, no? Ang pagbubungkal, ang pagtatanim ng mga kaso, no? Grounds for impeachment para kay Vice President Sara Duterte. So talagang palapakan po natin si Congressman Marcoleta. Tatakbo po itong senador ngayong 2025 at number 1 natin to sa balota mga kababayan, sapagkat nakikita po ng lahat, no? Lahat ng tao lahat po ng taong bayan, no? Yung mga hindi bulag at hindi bingi, no? Naririnig at nakikita po si Congressman Marcoleta na talagang lumalaban doon sa, sabi niya nga we fight for the right, no? Diba? Sa makatotohanan lang. At doon sa walang bahid ng korupsyon. Nako po. At eto na nga mga kababayan,
Kasi biruin nyo mga kababayan, sa Southeast Asia pala, ha? Pilipinas ang may pinakamalaking value added tax. Nako, bakit ba pinapag-uusapan natin itong value added tax? Biruin nyo mga kababayan, no? Ito po yung value added tax, mula po ito sa mga goods and services taxes mga kababayan. Ito po yung mga, for example, bibili ka, 'di ba? May value added tax 'yan. Malaki pala ang nakukuha, 12%, no? Pangalawa ang Indonesia, 11%, Cambodia, 10%, Vietnam, 10%, Singapore, nako. 9% mga kabayan, Thailand 7%, Laos 7%, Malaysia 6%. Yung Malaysia pala. Malaysia may isang ano ba ito? Yung Oracle, 'di ba? Yung Oracle magtatayo ng satellite yata or office. Ha? Basta mag-i-extend po sila sa Malaysia. Nako, ang Oracle po parang parang Google 'yan. 'Di ba? Hindi na pumasok sa Pilipinas kasi natakot doon sa sinasabing value added tax ng yung bagong pinirmahan. I'm not sure kung ano po yung batas na yun, pero nagsasaad po na itatax po nila yung mga digital na mga serbisyo at produkto. Hindi na pumasok sa Pilipinas, napunta na po sa sa Malaysia. Timor-Leste mga kababayan, 2.5%. Aba, ang liit ng ang liit dito sa Timor-Leste na ito. Congratulations, Pilipinas! Number 1 ka na naman sa value added tax. Pero teka lang. Mukhang may mali. Ha? Bakit ganon? Yung mga mayayamang mga medyo improving na, no? Yung mga country maliliit tuloy yung nila tax. No? Pero utang tayo ng utang, malaki pa lang nakukuha natin sa tax. Saan kaya napupunta ito? May ba ito? Baka 1% dito ang Kongreso, 2% ang Senado, 'di ba? Sa 12% na 'yan, baka 1% na lang mapunta sa kaban ng bayan. Nako, yan ay opinion lang natin mga kababayan kasi yung kultura ng Pilipino parang ganun nang lumalabas sa international community, 'di ba? Parang pag sinabi mong Pilipinas, ay wala, kurap 'yan. Parang ganun ang lumalabas eh. Anong masasabi nyo dito? Malaki pala ang value added tax natin. At ito na mga kababayan, Secretary of Department of Education. Ito, pakinggan po natin at barahin natin kung kinakailangan. Banatan po natin. Teachers Day, ma'am. At sa ating napakagaling na political leader, ang Speaker ng House of Representatives, Speaker Martin Romualdez. So yan mga kababayan, napakagaling na speaker ang sabi ni Gara. Sip-sip. Sana daw madagdagan yung budget ng Department of Education, Mr. Speaker. Teka lang. Dapat bang sabihin yan? Na dapat madagdagan yung budget ng Department of Education? Diba kaya nga kayo mayroong proposed budget, diba? Proposal, nag-propose kayo ng budget to make sure that it is enough. Hindi pwede yung sabihin mo lang dyan na dagdagan. Mag-ano kayo ng dokumento. Bakit si speaker na mga yun ang gumagawa ng proposed budget ng Department of Education para sabihin mong dagdagan? Diba? Ang tawag po dyan ay insertion kapag nagdagdag kayo nang wala. No? Nang wala doon po sa proposed budget, ang tawag po dyan ay insertion. At karamihan po sa insertion ay illegal. Diba? Kasi hindi alam eh. Diba? Nako. Thank you. Nangako na po si Speaker at ang Chairman ng Appropriations. Thank you. Nangako namin. Happy Teachers Day, ma'am. Naloko na mga kababayan. Chairman ng Appropriations, si Saldico, di ba? Maraming yan eh. Sanay po yan sa mga ganyan eh. Well, anyway, congratulations, Department of Education Secretary
Secretary of Department of Education, Sani Angara, congratulations, no? Kasi hindi ka talaga ngayon mahihirapan sa mga budget. Unlike BP Sara, talagang pahirapan yung budget. Oh, Sani Angara, oh. Wag ka na magano kahit hindi ka diyan magano, kahit hindi ka mag-sip-sip diyan. 'Di ba? Talagang kung baga sa ano pa, abundant, 'di ba? Abundant ngayon ang budget ng Department of Education. Sana lang itong pagdadagdag ng budget ng Department of Education, sana lang po makinabang itong ating mga kawawang teachers, no? Sila po ang nagsasakripisyo eh. Tapos mapupunta lang sa ilang bulsa. Oh, 'di ba? May point naman eh. Oh, at ito po yung ano, nako, pakinggan na lang natin 'to. Buhalang buhaya, naghahasik ng pangamba ngayon. Dapat lang talaga. Gustong-gusto ko talaga mga kawain, gustong-gusto ko talaga ito i-share eh. Itong audio na ito, no? Well, anyway, iba't ibang ano na po yung ginamit na video, pero yung audio, napakagandang pakinggan kasi parang tumutugma eh. Iyabang ni ano dito eh. Tingnan nyo sa video, ang iyabang ni speaker, no? Parang presidente na. Mahirap na katulad sa akin, may anak ako. Ang kasalo nila sa lupa. Mga buhaya. Mga buhaya nga, oh, tingnan nyo. Presidente ang asta, no? Ang dambuhal. Oh, sa mga kabayan, mukhang presidente na talaga yung ano niya, yung, diba? Daming alalay, ang daming mga sip-sip sa paligid. Nandun pala si Dan Fernandez, no? Aba talaga naman, oh, hindi halata, ha? Dan Fernandez, hindi halata. Siguro ko mag-chairman ito sa isang committee na kung saan lilitisin si Vice President Sara Duterte. Opinion lang yan mga kabayan. Alam naman natin itong si Congressman Fernandez, di ba? Sanay na sanay po yan sa pag-iimbestiga. Nako po. Eto na mga kabayan, sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan. Panoorin at bigyan ng komento ang video ito. Eto na po. Pag-uusapan natin ngayon, no? Ito po, sa mga totoong survey po, katulad ng Pulse Asia at SWS, ay nangunguna po sa trust rating at approval rating ang ating Vice President Sara Duterte. Yan po pagkakaiba, no? Kaya nga po sila, yung Pulse Asia at SWS, kaya po sila dekada na sa pagsasurvey, pinagtitiwalaan na ng tao. Unlike po itong mga bagong sulpot, no? Kaya pagkatapos ng mga eleksyon, wala na po yung mga yan. Marami na po kaming survey company. Sa tagal ko pong yan po yung kaganapan dyan sa survey niyan, no? Okay. Pero ang malupit po, yung media natin negative pa rin ang pagbabalita. Mamaya ipapakita ko sa inyo kung gaano mapanlin lang tong media. Paulit-ulit na ako rito, battle po to ng katotohanan. Ang katotohanan po maraming forma. Pwedeng hindi sila nagsisinungaling, pero yung the way na i-present nila yung bagay-bagay ay hindi po pumapabor lang po sa interes ng mga amo nila. Mahirap talaga yung may nangangamuhan. Okay. Pag-uusapan din po natin, ito pong si Erwin Tulfo na po. Nako, pinakawalan na. Ito po, maganda po sa atin, no? Si Erwin Tulfo, tandaan nyo, kaya po yan namamayagpag sa rating. Hindi po bumibira ng direkta yan sa mga Duterte. Di ba? Napansin nyo po, style ng mga Tulfo yan eh. Mga mangga po yan, mga orig na mangga yung mga yan. Yan si Rapi, di ba? Sinubukan minsan na banatan si Duterte. Giniba natin yung ano niya, yung kanyang mga subscriber, 100,000 a day. Nangayaw humingi ng ano di ba? Dumistansya sa pag-atake. Ngayon po, ito si Erwin Tulfo. Siyempre, dahil kilala ng tao, tapos trabaho lang ng trabaho, yun ang mukhang pinapakita niya. Pero ngayon po, umatake na. Pinakawalan na ni Tamba. Mabuti po yan para sa mga kandidato natin. Hindi na sila makakapagtago Pinapakita na nila yung tunay na kulay. Usapan natin, no? Pero bago natin pag-usapan yan, alam nyo po, kaya lang di natin nararamdaman gaano na may bagyong Julian, napakalakas po, signal number 2. Naging super typhoon na raw, no? Dahil bandang norte.
Ito po, apektado po Ilocos ha. Yung pong mismong probinsya ng ating opo, probinsya. Probinsya po ng ating mahal na pangulo, no? Apektado ng bagyo na 'yan. Pero alam niyo po, ito muna no, si Pangulong Duterte before 3 days, 2 to 3 days bago dumating yung bagyo, nakita na natin may mga paghanda ng ginagawa, di ba? Yan yung mga binabalita sa media eh, no? Naghahanda na tayo, na pinapakita ng mga reporter. Dito tayo ngayon sa So yan mga kababayan, ano ba ang gustong i-point out dito ni Sir Badong Aratiles? No? Mas handa ang dating administrasyon kaysa po sa administrasyon ngayon, no? At ito naman pong survey, nako, minsan paniwalaan, minsan hindi, di ba? Ang importante diyan mga kababayan, yung pinaka legit na survey. At ang survey po yan ay ngayong darating na 2028 at saka 2025 midterm election. Yan po ang mga totoong survey, no? At saka ibalita natin, i-share po natin kung ano magiging resulta niyan, 'di ba? Basta wag lang gagapangin, 'di ba? Wag niyo lang gagapangin diyan sa ano na 'yan. Online pa naman tayo, sana we are very secured, no? Yung gagamiting mga machines ay very secured. Para naman sigurado ang taong bayan sa kanilang boto na hindi po masasayang. Well, anyway mga kabayan, ano po ang inyong opinion, reaction patungkol po sa video ito, i-comment lang po sa baba. Para at least alam po ng ating mga kabayan ang inyo pong opinion. Maraming salamat po. Don't forget to like, share and subscribe mga kabayan. Maraming salamat po.